Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II, bringing you your weekly dose of ink therapy. Yes, sir. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, okay na okay pa din. Medyo lumalamig na, no? Nararamdaman ko na at naririnig ko na si Jose Marichan. Anyways, guys, if you haven't subscribed yet or kung bago kayo dito sa channel natin, please do subscribe and hit the bell icon para nano-notify kayo tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video, that's 7 p.m. And please do follow me on Spotify. Ina-upload ko din itong mga videos na to sa Spotify para sa mga gustong makinig lang at hindi mahilig manood. Pwede kayo makinig sa Spotify, or you can just search the Needle House Podcast with Marcus II. Yon. Okay. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayong araw? Well, eto, mga sabwat, this episode is for sa ating mga tattoo artist na mga kasabwat, no? This is what we call the slow season, no? Meron ako nabasang comment, no? Sabi, kasabwat, 1 year na ako nagtatattoo at hindi ko maalala eh. Medyo mahaba yung tanong, pero basically the sense is, sabi niya 1 year na siya nagtatattoo, tapos may mga panahon na wala talagang customer. Ano daw ba yung ginagawa ko? Yun, so that's what we call the slow season, no? Some people, they call it, or some artists, they call it iba-iba. Medyo kasi dito sa Pilipinas parang tawag natin doon yung mga matumal, no? Or mga kahinaan ng customer. May mga tao tawag din doon is the slow season, the seasonal depression. Iba-iba, no? Pero depende sa inyo. Pero yun nga yung mga panahon na matumal. So the question is, ano daw ba yung ginagawa ko para magkaroon ako ng customer sa mga ganong panahon? Mga kasabwat, yung mga ganyang panahon, hindi talaga may iwasan yan. Talagang dumadating yan at nagkakaroon talaga ng mga ganyang panahon. Hindi, syempre, sabi nga natin dito sa Pilipinas, hindi araw-araw Pasko, no? At kapag ganun yung nangyayari, syempre, wala naman tayong choice, 'di ba? Our income is coming from customers, 'di ba? From giving tattoos, 'di ba? Service 'yan. So minsan kailangan mo talagang tanggapin na dumadating yung mga ganong panahon. Usually kapag enrollment, yan, simula ng pasukan, siguro kasi yung mga tao, yung mga nagpapatato, yung iba naghahanda para sa ano ba tong palabas na to sa likod ko, paulit-ulit naman. Ayun. So syempre may mga tao na naghahanda para sa school year, 'di ba? Para sa enrollment, yan and all. At doon dumadating talaga 'yon. Yung mga panahong talagang walang customer, no? Ako, in my experience, the longest parang time na wala talaga akong customer nung may tattoo shop pa ako, hindi ngayon, kasi ngayon I'm not really focusing on tattoos na, no? Pero dati pinakamatagal na yata 1 buwan sa 2 buwan, gano'n. Hindi ko na maalala eh, pero gano'n, talagang matagal, no? Nagkaroon din ako ng gano'n. Tapos ginagawa ko syempre for parang business side ng tattoo, right? Kailangan syempre gawa tayo ng paraan to market the business para mas magkaroon ng customer, 'di ba?
Yun. Hininaan ko lang, may sounds pala. No? Ayun. So, yun yung ginagawa natin. Mas nagpo-post tayo sa social media. Nangangamusta tayo. Syempre, pag desperado na talaga, di ba? Lalo na kung umuupa ka ng tattoo shop, no? Or ng pwesto. Mangangamusta ka sa mga dating customer, di ba? Sa mga dating nagsabi sa'yo na nagbabalak magpa-tattoo. Yan. So, ganun. Tapos, ano pa ba? Sa mga group, sali ka sa mga group sa Facebook, yan. Comment ka sa mga naghahanap ng artist or message mo yung mga naghahanap ng artist, yan. Ganun talaga. Talagang mag-hassle ka, mag-grind ka para makakuha ng customer kapag mga ganong panahon. Pero, sabi ko nga, kapag wala talaga, is wala talaga. So, ano nga ba yung ginagawa natin kapag ganun yung mga pagkakataon na talagang wala? Ako, ang ginagawa ko is tumatanggap ako ng iba pang mga services katulad ng piercing, yan, what else? Ako nagko-customize kasi ako dati ng sapatos, so isa pa yun. Tumatanggap ako ng mga gawa ng sapatos, paintings, yan, commission painting, wall art, isa pa yan. Ano pa ba? Yun, marami kong ginagawa nun. Tapos nag-flip din ako ng mga bike, cellphone, yan, laptop, sapatos, yan, nagbebenta ako. Yun. So, minsan kasi syempre, ako noon syempre nung may shop ako, ang hindi maiiwasan is yung mga nagsaswap ng gamit, no? Palit tattoo. Syempre minsan ako kapag trip ko din yung gamit is kinukuha ko din talaga, no, mga kasabwat. At ayun, minsan na itatabi ko, minsan naman sinaswap ko din, no. Ayun, advice din, no, mga kasabwat, if you're gonna be taking parang deal sa tattoo, ayan, kukuha kayo ng mga gadgets o kung ano-anong bagay, siguro don't promote it na lang kasi baka mangyari, hindi ka talaga kumita. Mag-backfire sa'yo eh. Ang mangyari na lang is, puro swap sa gamit na lang. Swap na lang ng swap sa gamit. Tapos hindi ka na kumita ng cash. No? Mahirap yon for the business side of tattoo. So, wag nating parang i-advertise na tumatanggap tayo ng ganun. No? Kung meron, go. Kung wala, okay lang. Pero don't advertise it. Kasi, para sa akin lang naman, parang hindi masyadong maganda pag puro barter lang yung tattoo kasi syempre may mga parang medyo nakakababa din ng sa tattoo industry kapag ganun. So what I suggest really is to for you guys na wag na lang siyang i-advertise, 'di ba? At ano pa ba? What else? Kung meron pa kayong ibang mga ginagawa or binebenta, lagay nyo sa shop nyo, especially kapag ganyan, may shop kayo. Pwede kayong magbenta ng merch. Yan, ako dati nagbebenta rin ako ng sa shop ko, t-shirt, yan, cap, yun. Tapos kung ano mga binebenta ko dati sa shop. Tapos eto, nung talagang ang tagal, parang medyo matagal akong walang customer nun, ginawa ko, gumawa ako ng mga juice ng vape. Yan. So, nagbenta ako ng mga juice ng vape. Tapos hanggang kasi ang hili ko dati sa vape eh. So, gumagawa lang ako dati ng sarili kong juice para makatipid. So, gumawa ako ng juice, nagbenta ako ng mga juice ng vape. Tapos, hanggang sa dumami rin yung mga gamit ko sa vape. Nagbenta na rin ako ng vape. So, yung tattoo shop, naging parang tattoo shop / vape shop. Ganun yung nangyari. Tapos, ayun, nung medyo, kasi hindi ako masyadong mahilig na parang maraming tao sa shop or mga tambay-tambay, ganun. So, nung medyo nakikilala yung vape shop, dumadami yung tambay, medyo inalis ko siya kasi nga
hindi ako nakapag-focus sa tattoo. Hindi medyo nagugulo yung buhay ko pag maraming tumatambay sa shop. So yun, ako ganun yung ginawa ko. Pero nakatulong din yun kasi ang dami kong mga vapers na naging customer, no? Ano pa? Punta kayo sa mga tattoo events, no? Kasi minsan pwede kayo makakuha doon ng mga customer. Yan. Sali kayo sa mga tattoo competition kasi pag nanalo kayo doon, mas nananalo kayo, mas nakikilala kayo. No? Yun ang maganda sa mga competition. Tapos dumadami pa yung mga trophies, tapos mga plaque, yan, na pwede yung i-display sa shop nyo. At mas nakaka-inganya yun ng mga customer or mas ano ba tawag doon? Mas mas nakakalapit ng customer. Yan. Sorry for my terms, no. Hindi ko maalala kung anong term siya, anong Tagalog term, pero ayun nga, mas nakakakuha ng customer kapag ganun. Ano pa? Gawa kayo ng video. Ganito, tulad ng ginagawa ko, gumagawa ako ng mga content. So ako, nagsimula ako ng gumawa ng mga content nung slow season din yun. Kasi nga, walang customer, walang magawa. No, gumawa ako ng mga videos, gumawa ako ng mga content. At pinopost ko yan. Lalo ngayon, ang lakas ng social media ngayon. Ako mula nung gumawa ako ng YouTube channel, no, ang dami kong mga naging customer na nagsasabi na kaya ako nagpatattoo sa'yo kasi napanood kita sa YouTube or ganon. Yan, nakita kita. Kaya dumami rin yung customer ko nun. Ano pa ba? Wala. Talaga mag-hassle ka. Basically, yun lang naman talaga eh. Mag-grind ka pa. Hindi lang sa tattoo. Kundi kung ano-ano pang pwede mong gawin. Lalo na kung may, sabi ko nga, kung may inuupahan kayo. Baka magtinda pa kayo ng ice candy kapag gano'n yung tipong sa sobrang dami or sa sobrang hina ng customer ng panahon, magtitinda ka talaga ng kung ano-ano para lang hindi masara yung shop, no? Sa business side ng tattoo kasi yan yung tinatawag natin na parang break even ba? At least maka-break even ka, 'di ba? Hindi ka talo. I mean, di ka panalo pero hindi ka pa rin talo kasi hindi nagsara yung tattoo shop mo, 'di ba? So tuloy pa din yung laban. So next month naman. 'Yun. Ano pa? Isa pang pwede nyong gawin or what I can advise is kapag meron kayong mga panahon na marami talaga kayong customer, mag-advance kayo. Kung meron kayong upa, mag-advance kayo ng upa. 'Yun. Kasi kapag dumating yung panahon talaga na walang customer, at least bayad na kayo sa upa, 'di ba? Hindi kayo masyadong mag-aalala na baka hindi kayo makapagbayad ng upa kasi walang customer, no? So advance kayo para at least kapag dumating yung yung slow season, hindi kayo basta-basta magsasara. Yan. Para naman sa mga walang tattoo shop, sa mga nag-home service, eto challenge talaga to ako. Mula kasi nung nagsara ako ng tattoo shop, nung nag-start na mag-home service na lang ako, mas nahirapan ako. So, mas doble dapat yung effort kapag ganun. Kasi, ang mawawala sa'yo is yung mga walk-in customers eh. 'Di ba? Dati kasi kapag may shop ka kasi merong mga walk-in customers eh. Pero kapag wala kang shop, paano ka makakuha ng walk-in customer, 'di ba? Pwede, ayan, may mga magme-message sa'yo, may mag-PPM, pero yung tipong di mo inaasahan, tapos may pupunta sa shop, magpapatattoo, 'di ba? Yun, maraming mawawalang ganon. So, mas maganda talaga or mas maganda kapag may shop ka or kapag wala kang shop is i-utilize mo yung social media. Yun, mas mag-post ka, mas dalasan mo yung mga pagko-comment sa mga group, yan. Magpapapansin ka talaga sa social media, 'di ba? Gawa ka ng mga videos, sabi ko nga, 'di ba, yung mga tinatatuan mo, videohan mo, gawa mo ng mga short clips, reels, yan, upload mo. Malaking bagay yun mga sabwat kasi
lalo ngayon, no, it's parang the social media era talaga tayo ngayon na halos lahat doon nanggagaling 'di ba? So kapag wala kang tattoo shop, yun talaga yung parang pag-e-effortan mo pagpo-post sa social media. Pero ang maganda naman, pros naman kapag wala kang tattoo shop is wala kang shop na magsasara kapag wala kang customer, 'di ba? Yun. Hindi alam, wala ka rin pera kasi wala kang customer unless side hustle mo lang yung pagtatattoo. Pero ganun. Mahirap talaga mga kasabot kapag yung main source of income mo is tattoo lang talaga eh. Magkakaroon ka talaga ng challenges kapag walang customer. Wala, mahirap. Hindi kasi siya katulad ng barbershop na parang madami talaga nagpapagupit, 'di ba? Kasi mahaba yung buhok eh, 'di ba? So lahat kapag dire-diretso yan, sa tattoo naman, minsan ang hirap pa nga kumuha ng returning customer, 'di ba? Pero sa barbershop may mga suki yan. Talagang returning customer. Sa tattoo, bihira, 'di ba? Ano pa ba kayo? Makasabot kayo kung meron kayong mga comments and suggestions, comment kayo sa baba, no? Ako baka meron akong mga hindi nasabi or mga kayo may alam kayo na pwedeng gawin kapag slow season, no? Comment kayo sa baba para makatulong sa mga kasabot natin. Kahit sa akin, no, kapag may mga nabasa ako na ay oo nga, no, hindi ko pala alam yan, di ba? Parang nakapag-share din kayo ng knowledge nyo, no, ng kaalaman nyo. Natututo din yung mga ibang kasabot natin. Natututo din ako. Yun. Kasi sabi ko nga, araw-araw pa rin ako natututo ng mga bagong bagay. Hindi dahil nagtuturo ako dito sa YouTube or matagal na akong tattoo artist. Alam ko na lahat. Marami pa rin ako natututunan araw-araw. Yun. Kayo din, sana marami kayong natutunan dito sa video natin na to. Kung nagugustuhan nyo yung mga gantong content, yung mga gantong topic, like nyo na tong video na to. Kung mayroon kayong mga suggestions, questions, comment kayo sa baba. Subukan natin gawa ng video. Okay? Again, mga sabot, bago natin tapusin tong video na to, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon at follow nyo ako sa Spotify. Okay? Ano ba? Wala na. So, yun lang. Peace out. Welcome to the Nicolaus Podcast.